Ito ang Lake Victoria, ang pinakamalaking lawa sa Africa na tinatayang mga nasa 68,870 km². May kahabaan itong 359 km at may karaniwang lapad na 255 km. Ito rin ang pinakamalaking tropical lake sa buong mundo na matatagpuan sa tropical region malapit sa Ecuador, kung saan medyo mataas palagi ang temperatura. Ito rin ay ikalawa sa pinakamalaking freshwater lake sa buong mundo, sumunod sa Lake Superior dahil sobrang baba lamang na salinity o alat ng lawang ito. Nangangahulugang pwede itong inumin, gamitin sa agrikultura at ideal pamuhayan ng mga lamang tubig. Mababaw lamang sa baybayin ang lawang ito at may average na 40 metrong lalim, subalit tinatayang nasa 80 to 81 metro o 262 to 266 talampakan ang pinakamalalim na bahagi. Sintaas lang naman ang mga nasa 12 hanggang 15 palapag na commercial building ang kayang ilubog sa lawang ito. Ang Lake Victoria ay nasasakop ng 3 bansa sa Afrika, ang Tanzania, Uganda at Kenya. Bagamat iba-iba ang pangalan ng Lake Victoria sa mga lokal na lengguwahe ng mga bansa nakakasakop dito, ipinangalan ito kay Queen Victoria, ang reyna ng panahong iyon sa United Kingdom, ng isang manlalakbay na si John Hanning Speke, na unang nagdokumento nito noong 1858 nang tinangka ni Speke na i-trace ang simula ng Nile River. 80% ng tubig sa Lake Victoria ay nagmumula sa tubig ulan at ang natitirang bahagi naman ay mula sa mga ilog at sa maraming mga maliliit na anyong tubig na nasa paligid ng lawa. Kung ganito kalaki ang lawang ito, syempre, marami ring naninirahan dito. Unang-una na ang mga mammals gaya ng mga hippopotamus, marsh mongoose, bohol reedbuck at mga cane rats. Meron din maraming klase ng mga isda ang nasa lawang ito, gaya ng cichlids, tilapia. Yes, tama ang inyong narinig. Meron ding tilapia sa Lake Victoria. Meron ding catfish, Nile perch at iba pa, at mga crustaceans at mollusks gaya ng iba't ibang klase ng talamka, freshwater snails, bivalves at marami pang iba. At syempre, hindi mawawala ang mga reptiles gaya ng Nile crocodiles, kung saan malaking bilang ng kanilang populasyon ay naririto sa Lake Victoria, kasama na ang iba't ibang uri ng mga ahas at mga pagong. Dahil dito, isa sa pangunahing kabuhayan ng mga taong nakapaligid sa Lake Victoria ay ang pangingisda. Subalit lumipas ang panahon, pakunti na pakunti ang kanilang huli, kaya marami ang naghanap na lang ng ibang racket. Maging sa baybay ng lawa ay dumami na rin ang mga water lily na may negatibong epekto sa mga isdang nabubuhay roon. Ang Lake Victoria ay ginagamit din sa transportasyon ng 3 bansang nakapasakop nito. Maaari kang pumunta sa Tanzania mula Uganda o mula Kenya papuntang Tanzania sa pamamagitan ng ferry. Naging polluted na rin ang lawa dahil sa walang habas na pagtatapon ng mga basura mula sa mga naninirahan sa paligid dito. Maging ang mga publican naroroon ay nagtatapon din ng kanilang dumi. Idagdag mo pa ang mga sewage mula sa mga kabahayan nasa paligid. At kung ganoon naman, ano ang kinalaman ng mga nabanggit sa kamatayan ng napakaraming tao taon-taon sa lawang ito? Ang Lake Victoria ay tinuturing na isa sa pinakadelikadong lawa sa buong mundo. Kilala ang lawa na may biglaang pagbabago ng panahon, biglang lakas ng hangin at alon na nagdudulot ng sakuna sa mga mangingisda at sa mga bumabaybay sa lawa. Marami rin dito maliliit na bangka, bukod pa sa hindi na maintain ng maayos at pagiging crowded na mga ito ang itinuturing na isa sa mga dahilan kung kaya maraming sakuna sa lawa ang nauuwi sa kamatayan ng marami. Ang mga hippos at mga crocodile naman ay umatake rin sa mga mamamayan na sa baybayin kung sila ay nakakaramdam ng panganib na dumadagdag din sa bilang ng mga namamatay dito. At dahil polluted na ang lawang ito, iba't ibang uri ng sakit ang dala nito sa mga tao nakakainom ng tubig mula sa lawa o maging ng panliligo sa lawa na minsan ay nauuwi rin sa kamatayan. Kinatayang hindi bababa sa 5,000 katao taon-taon ang naiuulat na namamatay sa lawang ito. Ikaw kaibigan, nais mo pa ba magpunta o makita man lang ang Lake Victoria? Mukhang masarap mag-ihaw ng tilapia sa baybayin ng lawang ito habang nagmumuni-muni ka sa iyong buhay. Mag-comment lamang sa ibaba at abangan ang susunod nating mga video. Samahan niyo po ako sa ating dagliang pagtuklas ng mga kamangha-mangha, katakataka, mga kakatwa, kakaiba, di pangkaraniwan, at pambihirang mga bagay sa mundo na talaga nga namang nag-iiwan ng katanungan sa ating mga isipan. Kung gusto mo ng mga ganitong klase ng research content, huwag kang mahiya na mag-subscribe at i-hit ang notification bell upang maging updated ka sa mga susunod na episode ng ating channel. Hindi rin bawal ang mag-comment at mag-like sa ating video. Thank you and see you. Bye-bye!